Pogi ba? Opo. Pogi? Yes po, sir. Thank you. Makikita mo sa imagine mo, success ka eh. Bakit ang iingay nyo? Hindi pa naman kayo pinapatawag ah. Ay gusto nyo, kayo na. Kayo na mag-host. Itong mga to, mga gusto sumikat agad eh. Welcome na naman sa unang-unang Wheel of Fortune ng taon. Alam ko, ngayon ay March na. Kaya kami medyo natagalan kasi, di, mamaya ko nasasabihan, di ba? Palabasin muna natin ang ating mga Wheel of Fortune girls. Girls! Pasok! Sorry, labas pala. Labas. Oh, inaanto ka pa. Masaya pa ba kayo sa trabaho nyo? Ito na ang ating mga ruleta. At kung mapapansin nyo, medyo nag-iba ng konti ang laman natin. Di ba kasi medyo, ilang episode na ba tayo ng Wheel of Fortune? 8, 6, o medyo may mga paulit-ulit na lumalabas. So ngayon, medyo nag-iba tayo ng konti. Sa cuisine natin, ayan, may mga nabago. Merong Latin America, merong Middle East, merong Thai, di ba? Ito, medyo nagkaroon ng pizza, paella, kebab, pasta, di ko na alam paano mangyayari kapag lumabas sa protina natin itlog. Itlog kebab. Oo. So meron tayong any itlog. Any itlog meaning balot, pugo, penoy, offal, anything that falls off. Basically, laman loob, mga nguso, mga hindi main cuts ng karne. O kasama laman loob doon, pero hindi lang kasi laman loob. Ang nguso ng baka ay considered na offal yan. Laman labas yun. Laman labas yun. Medyo exciting to nga panibagong Wheel of Fortune natin kasi ano to kumbaga beta testing ulit to Wheel of Fortune 2.0 to. Handa na ba tayo sa ating unang Wheel of Fortune ng taon? Handa na ba kayo? Anong buga? Handa na! O di sabay-sabay tayo, pati mga bisita natin dyan sa likod. Wheel of Fortune! Ang unang cuisine ay Japanese. Okay. Medyo mabenta rin yan. Ngayon, dito naman tayo sa putahe. Ano ba ang ayoko lumabas dito? Japanese kebab? Japanese ginataan. Pre. Sabay-sabay tayo, pati yung mga magbabalot na tulog pa. Wheel of Fortune! Pati hindi umikot to, Kakasabi ko lang. Ginataan. Japanese ginataan. Sa protina naman tayo. Itlog. Ang mahirap, Japanese ginataang itlog. Sabay-sabay tayo, pati si Asyong na matanda na. Wheel of Fortune! Mas madali sana kung chicken pero fish na lang tayo. So kaya isda, nakaraan kasi, ang nakalagay dito salmon, di ba? Kung naaalala nyo. Pinalitan namin na isda para mas ma-explore lang natin iba. Maaring bangus, galunggong, Pisces, di ba? Ano pa ba isda? Ano ang una natin, Alvin? Japanese ginataang fish. Japanese ginataang fish. Unang tanong ko, may buko ba sa Japan? Meron naman siguro. May buko sa Japan. Booker. Parang wala akong alam, Japanese fish na may gata. Diba? Ewan ko, malalaman natin yan. Sige. Doon tayo sa pangalawang putahe natin. Sabay-sabay tayo kahit ang nanay ko itulog pa. Wheel of Fortune! Filipino. So eto, pansin nyo, dati kasi puro Filipino cuisine yun nandito sa dish natin. Ngayon nga may halo-halo na. Para mas interesting kasi kapag lumabas, Filipino adobo, wala na. Tama. Itaas ang kamay. Stir fry. Madali lang yan. Ngayon, magkakatulo tayo sa protina. Stir fry itlog. Stir fry itlog, pre. Yan ang medyo mahirap, di ba? Sabay-sabay tayo kahit yung mga 3 itlog dyan. Wheel of Fortune! Patalsikan, pre. Ay! Ay, itlog! Abin, ano yung lumabas? Filipino stir fry itlog. Okay, sa pangatlong dish natin, sabay-sabay tayo kahit yung mga take 4 sa business mat dyan. Wheel of Fortune! Italian. Sabay-sabay tayo kahit yung mga may jowa Italiano dyan. Wheel of Fortune! Italian kare-kare. Pag ito Italian kare-kare itlog, pre, medyo mahirap to. Sabay-sabay tayo, pati yung mga takot sa asawa dyan. Wheel of Fortune! Ay, hindi.
isda. I-rundown natin. Ano yung unang dish? Japanese ginataang fish. Pangalawa. Filipino stir-fry itlog. Ano yung panghuli? Italian kare-kare fish. Sir, ubusin mo na yung kape mo para magka-energy ka ng konti. Ha? Mainit ba yan? Hindi naman na masyadong mainit eh. Medyo mahirap-hirap daw, kaya tara, punta tayo sa office, mag-research na tayo. Bin, ano yung una? Japanese ginataang fish. Japanese ginataang fish. So, una natin tanong dyan, meron na bang Japanese cuisine na may coconut milk? Japanese... Ang pinag-uusapan nila dito ay curry. Ayun, sabi niya dito, I think if I use coconut milk in my Japanese curry, my Japanese wife will divorce me on the spot. Masasabi mo ba, Bin, na ang Filipino chicken curry ay ginataang manok na may curry powder? Hindi eh. Kasi dapat kapag sinabi mong ginataan talaga. Yung gata talaga yung malalasahan mo. It can be creamy, yung hindi masyadong luto yung gata, or pwede yung cook down na parang laing na nagmamantika na. Ano yung protina nito, Bin? Isda. So, pwede, kumuha tayo ng ginataang isda recipe. Shit, teka lang bigat kasi nung keyboard ko eh. Hindi ko mausap eh. So, tinan mo, pre, Ninong Ray yan. Ninong Ray themed yan. Norian, pre. Maangas yan. Yun ang maangas, tawagan ng asawa. Hello, be? Tawag kasi ng tawag, nagtatrabaho ako, tawag kasi ng tawag eh. Cut mo yun, Jay. Cut mo yun. Si JJ. Ay, para si Jeje. Sorry. Ginataang isda. Ano ang masarap na igatang isda? Tulingan. Tuna. Tanige. Tanige. Nakakain na ba kayo ng ginataang bangus? Parang hindi pa. So, dapat Japanese fish. Fish eh. Hito? Ang hito ba ay Japanese fish? Oh! Kamukha mo eh. Kasi Hitomi Tanaka. Ganon, Alvin. Hitomi. Huwag niyo na pong i-search si Hitomi Tanaka, ha? Alam mo ang sinaing na tulingan? May mga sinaing na tulingan kasi binabalot sa dahon ng saging. Bakit hindi natin ibalot sa Ano onigiri? It kind of defeat the purpose. Kasi kaya ka nagbabalot ng dahon sa isda kasi matagal niluluto ang parang sinaing. Madudurog yan. At yun nga, parang hindi siya madurog. Ngayon, ang nori ay madudurog. So baka, pwede na lang natin gayahin yung method na yun, baka for the flavor na lang. Let's see. Tingnan natin, di ba? Let's see. Ate Bayor. Para saan to? Sige na nga, titimbangin ko yung keyboard ko. Ang dati ko kasing keyboard, parang 1.9 kilos. Sabi ko, kaya nyo bang mas mabigat? Ang timbang nito ay 4.3 kilos, pare. Ha? Halos 4.4 yan, di ba? Napakabigat yan, pre. Ang limit ng timbangan namin, 5 kilo. Pero yun, kung gusto yung magpagawa ng custom keyboard, pare, dyan kay Xiaolao, lalagay namin yung social media nila dito. Sino nyo to? Nagpapasikat ka ba? Kakabit ko na, magda-type na ako eh. Nagpagawa rin keyboard asawa ko, tingnan mo yan, pre, Ano yan? Stiletto yan, ha? B. Ano ibig sabihin yan? Ano? Butterfly. Ikaw. Baboy. Bebu! Sa asawa mo yan eh. Sa asawa ko to, Bebu ibig sabihin yan. Gusto nyo bang magbenta tayo ng Ninong Ray keycaps? Parang maganda isang piraso, no? Ba't hindi? Custom keycaps. Hindi ang bigat nun. Oo. Hindi! Di ba trip mo nga yung mabigat? Anong kutsilyo gusto mo? Miso ginataang isda. Depende kung ano makukuha natin. Sana tulingan, pero kung wala, galunggong na lang. Onigiri. Papalaman mo yung ginataang... Sinabi na niya yun. Ay, bobong araw ako. Teka lang. Actually, nung sa'yo nang galing, parang maganda. Try natin munang gawin yung ginataan mismo. Total, magkakanin din naman tayo. Try na rin natin mag-onigiri. Kasi ang ganda ng suggestion mo eh. Gusto ko yung suggestion mo. Ang ganda ng suggestion niya, no? Good sa tayo doon. Ano yung next natin? Filipino stir-fry itlog. Ang pinaka-basic kasi talaga dito sa stir-fry na to is gumamit tayo ng balot. Isi-stir-fry natin yung balot. Pero masyadong madugas yun kasi yun yung nasa isip ko mismo kung bakit ko nilagay na any itlog. Oo, yun talaga yung nasa isip ko nun. Kasi medyo madugas talaga. Pre, paano pag Italian adobong itlog? Alam mo yun? Gagawa tayo ng technically low carb pancit to. Low carb pancit kasi itlog lang ang gagamitin natin. Protein pancit. Kapag ba, masasabi natin na carb ang paste. Kapag ba ang majority ng ingredient ng noodles natin ay itlog, tapos nilagyan lang natin ng konting harina para maayos yung texture, considered pa rin naman siyang itlog, di ba? Sige, ganun. Lagyan natin ng konting harina. Hindi ko alam kung anong kalalabasan nito Parang crepe, rolyo, hiwa para maging noodles. Tapos gawin nating typical na noodles. Ngayon, kung anong pancit, sa basic muna tayo, parang Canton style lang muna. Pancit Canton style lang muna. Yun, mabilis. Settled na tayo doon. Gusto ko yan. Ano yung pangatlong dish natin? Tulog.
Italian kare-kare. Ano ang nagpapakare-kare sa kare-kare? Peanut sauce. So eto tanong ko, naalala mo rin naglumpia tayo, may minention ako doon na mga ibang lumpia sariwa na binabago yung sausawan na nagiging puro mani. Parang satay sauce na matamis. Naka-team ka na ba nun? Satay sauce, Masasabi mo ba na ang satay? Hindi, di ba? marami pang spices. Ibe. Kapag gumawa ba ako ng satay sauce, hindi, kare-kare sauce, sige. Tapos, nilagyan ko ng bagong, nakamix sa loob. Tapos, ang karne natin ay inihaw na baka o baboy, kung ano man na nakastick. Parang satay-inspired yon. Pero matatawag mo ba siyang inihaw na kare-kare? Hindi rin. Kasi dapat ang kare-kare, ano siya, stew. Hindi stupid stew. Pero kasi, yung sisting crispy kare-kare natin, hindi siya stew. Pero sinabuan natin yung karne at kulay na medyo nag-resemble na rin siya ng stew. Kare-kare, risotto, salmon sa ibabaw. Ito kasi maganda yung suggestion mo. Pero kasi, ano yan medyo... Hindi, pangit may pero Wag na. Hanapin na lang ng iba. Wag na. Kasi wala ko maganda pero may pero. Wag na. Gusto ko yung suggestion mo, kare-kare risotto. Ayan, gusto na. Pero... Ano naman tayo? Ikaw talaga Hindi, teka lang. Actually, maganda nga kasi yung ravioli kasi yung dalawa kasi sauce technically ng ravioli. Kung ano yung nasa loob, tsaka kung ano yung nasa labas. Yung nasa labas natin, pre, bagoong aioli. Huwag mo ko usapin, di ko idea yan. Sige. Bagoong aglio olio. Ang naisip ko. Kasi ang bagoong aglio olio sa spaghetti mukhang gagane. Ravioli tapos bagoong aglio olio. Saktong-sakto. Yung asawa ko kakabili lang ng pasta maker na kinakabit sa KitchenAid. So sige, ganito. Maglilista na kami. Tapos lutuin na natin, pare. Papamili mo na. Tama. Papamili lang muna. Costume change, pre. Luto na sabi mo? Ang ganda ng polo ko. Ayaw naman, pare, Ninong Rai merch yan. Napakaganda niyan. Available sa Shopee, nasa description, pare. Anyway, Japanese ginataang isda. Sabi nga natin kanina, tulingan o kaya galunggong. Yun ang galunggong. Ito nabili ni Ami Di, pre. Galunggong na sinlaki ng tulingan. Ako mamimili ng knock-knock. Hindi, galunggong. Sige. Galunggong ang knock-knock. So, eto nga, sabi natin, imbis na dahon ng saging, di ba, nori ang gagamitin natin. Knock-knock, Kuster, nori. Nori ako dito, madami. Kuha tayo ng isa. Ayan, pinalinis ko na yan, Pero, siguro naman kahit normal na galunggong gagana to. Balot natin, Dayan. Ay, parang gagana to, Hindi na nagmamatter kung maganda yung balot nyo kasi madudurog naman talaga yan. Tagay natin dito. Kasya. Sakto 1 kilo dito sa namin. Hanabishi Digital Pressure Cooker. Pero kahit walang pressure cooker, sa totoo lang, palayok naman na ginagamit dito, Di ba? Nakita mo paano ko iniwasan yung lansa ng galunggong? Sabi nila naggalunggong na daw tayo dati. Sige, iba. Labahita. Tapos ginataan, di ba? Ito yung gata natin. Buhusan natin dyan. Knock-knock. Uy! Aga! Who's there? Labahita ho! Dami kong labahita! Tubig. Tapos usually kasi to may baboy. Pinagmamantika yung baboy, pero hindi kami nakabili. Tsaka ang gata naman mamantika, di ba? Lalagyan ko na lang din ng konting mantika to. Suka. Kasi nga 120 kanina dito. Ewan ko, Ayun, Sir, 120 ko yan, sir. Akin na lang yung 1 sa'yo, yung 20. Miso paste. Japanese ingredient, di ba? Yan. Kahit hindi, pressure cooker naman yan, par. Sibuyas. Itong luya, kahit wag nyo na masyadong huwag nyo na masyadong galawin. Okay lang yan, malaki yung luya. Wala namang problema dyan. Basta ang importante dyan, yan, nakapipi na ganyan, Gawin mo dyan. Tapos bawang, lubog nyo na sa tubig. Salang natin sa ating Hanabishi Digital Pressure Cooker. 45 minutes, pare. Alam mo ang gusto ko dyan sa Hanabishi Digital Pressure Cooker na yan? Hindi maingay. Tapos, wala na sinesetup, di ba? Pwede magsain. Pwede. Kausap kita? Isa sa pinag-usapan din kanina na baka daw pwedeng gawing onigiri. So, tingnan natin. So, tapos na tayo dun halos sa dish 1 natin. Doon na tayo sa dish 2 natin. Doon tayo sa ating kare-kare ravioli in bagoong aglio olio. Pare. Ravioli, kare-kare, basta, yun. So, ang pinakamahirap lang dito is yung ravioli mismo. Gumawa na naman tayo ng fresh pasta dito. Naalala nyo, tinawagan pa natin si Chef JJ Biel. Eto naman, nakita ko recently. Kasi hindi naman ako, marunong akong gumawa ng fresh pasta, nakita nyo naman. Pero admittedly, hindi ako sobrang galing sa paggawa ng fresh pasta. Tapos nalalaman ko, marami palang gumagawa ng fresh pasta gamit ang food processor. Hindi ko pa natatry yun. Kaya itatry ko. Ngayon, kung wala kayong food processor, kamay, napakita naman natin kung paano yun, di ba? 2 cups ng harina, all-purpose flour. 2 itlog.
Tapos, around 2 tablespoons mantika. Ito olive oil ginagamit natin. So, kung mapapansin nyo, ang recipe niya ay 1-1-1. 1 cup, 1 egg, 1 oil. Kung ito daw ay magiging masyadong, tawag mo dito, tuyo, tsaka ka lang daw pwede magdagdag ng tubig. Pero ang tubig na idadagdag mo, parang ano lang yan, mga Salvador. Dahan-dahan. Kasi ang tanong niya doon kung pwede ka ba umibig na hindi nasasaktan. Tama. Hindi nasasaktan. Ay, tubig. Yan. Ayan, nininid mo. Actually, hindi mo siya nininid. Binibring together. Bring together. Binibring together mo lang. Ayan na yun. Ngayon, dahil ito ay dough, i-rest muna natin to for around 30 minutes. Pero kasi, ewan ko ha, baka marami yung naidagdag kong tubig. Medyo basa yung feeling ko sa kanya. Dapat kasi ang pasta dough, medyo, parang ano yan, bida sa American Pie, stapler. So, eto naman ay hindi aalsa. So, ano lang to. Dito lang to sa, kahit sa malamig na environment. Wag lang sa rep. Okay na yan. Tapos, dun sa kare-kare natin, eto yung isdang napili natin. Labahita ulala. Ang bango neto, pre. Eto yung, anong balik ka? Paborito ni George to eh. Sarap. Ang bango ng labahita. Saksakan ng alat. This is stubbornly salty. So, meron tayong tubig dito. Lalagay natin dyan. Siguro 2 labahita lang. Kasi maalat talaga yan, pre. 2 purpose yan. Una, para mabuwasan ng alat yung isda mismo. Pangalawa, ay para mas ma-rehydrate siya ng konti. Para ramdam mo naman yung pagiging isda niya. Ngayon, doon sa kare-kare sauce na gagawin natin, yung kare-kare sauce kasi natin, pre, dapat malapot yan. Pag ravioli, dapat malapot. Kailangan nakatayo. Hindi ako expert sa ravioli, pero dapat nakatayo yan para medyo makapal, hindi yung flat na flat. Ngayon, kailangan, ito kasi yung pangkare-kare natin. Ano ba ito? Yung mani, pangkare-kare. Kailangan natin sabawan to, di ba? So, ang sabaw na gagamitin natin dito, yung pinagkuluan ng labahita. So, siguro, pakuluin lang muna natin yan. Tapos yun yung kunin natin sabaw. Ngayon, pagdating sa gulay, ang kare-kare kailangan may gulay talaga. So, ito lang yung pinili namin gulay, isa lang. Yung gulay, unique sa kare-kare. Hindi, tsaka may iba pa bang pinagagamitan ito? Totoo lang. Gata, tama ka. O, yun lang. Yun lang. Pwede mo na mag-isahan ng baboy yan, pero konti lang talaga. Ito ay puso ng saging. Oo, hindi ito yung pangkaraniwang puso ng saging na nakikita nyo na mukhang nahugis puso. Ito ay puso ng sabaata to. Kung di ako nagkakamali. Ito kasi gusto ko to kasi hindi to makalat sa sabaw ng kare-kare. Yung puso ng saging na pula kasi ang kalat nun. Kapag hiniwa mo to, yan, ganyan yan, pre. So, makakakain mo yan ng ganyan. Pero ang turo sa akin, kailangan mo daw balatan ng konti to kasi baka dinilaan daw ng kambing. Hiwain natin to ng maliliit kasi tulad din nung tulad nung sa labahita, ito ay medyo dudurugin natin ng konti. Uy, buhay pa, kumipintig pa, diba? Pagka ito kayo pala nagiluto nito, ibabad nyo sa tubig pagkahiwa nyo kasi nangingitim yan, pare. So, wait na lang natin to labahita natin, tapos pwede na natin gawin yan, pare. Nga pala, 30 minutes yung pasta, huwag nyo kakalimutan. Labahita. Pero ang lakas ng amoy, Amoy na amoy niya talaga. Parang kang dumaan sa may tondo, katapat ng Westminster. Alam mo yung tindahan ng mga isda doon? Katabi ng ospital ng Tondo. Oo. May wholesale ng mga ganito doon eh. Amoy na amoy talaga doon. Pre, kapag dumaan ka doon, parang gusto mo magkanin habang nakamotor ka eh. Ngayon, pwede na tayong goal ko. Focus sa sauce, pare. Huwag mo may iwanan. Ay, hindi. Iwan lahat. Kahit anong mangyari dito, iwan. Sobrang lasa nito, pre. Itong sabaw ng labahita na to. Tapos, eto, atsuete water. Ano lang yan? Atsueting, lagay sa water. Oh, mani. Medyo dadamihan natin yung mani. Gawa ng gusto natin ay malapot, pare. Kasi dapat, ang ravioli, nakatayo yan. Stiff, pare. Tapos, eto, siguro chopping ko pa ng konti, para mas pino pa. Oh, ganyan. Okay na yan. Maghihiwalay naman. Gihiwala. Oh, siguro, no? Oh. Healthy siya ka. Healthy yan. Ayan, halu-haluin nyo na lang yan hanggang matunaw. Ngayon, tinatin ito labahita. Itong labahita, malaman naman talaga tong isdang to. Ayan, just make sure matatanggal nyo yung mga tinik. Ang may tinik dyan, ito yung nasa banda ilalim ng tiyan. Ayan, malalaki naman yung tinik niyan. Pero kasi ako, para akong si Elsa, tinik doesn't bother me anyway. Pinalaki kami sa Malabon. Ang pastime namin, kumain ng ulo ng bangus. Kailangan bawal kaming masamid. Oo. Kapag ikaw ay natinik, sa amin, ang ginagawa, ipapahimas yung lalamunan mo sa pusa. Pre, first hand experience ko to. No joke. Bata ako, natinik ako ng malaki. Tapos ang ginawa, Gumawa ng pusa sa labas. Alimbe! Si Pau natinik! Gagawin ni Alimbe, kukunin niya yung pusa niya. Nandun kami sa harap ng tindahan ni Alimbe. Tapos yung kamay ng pusa, igagano sa lalamunan. Tapos, mauubo mo yung tinik, pre. Walang halong biro. Ngayon, hindi pala ganun yun, Rani. Ang totoo palang pinahihimas, pwede ang tao. Basta suhe. Ang suhe, kung di ako nagkakamali ang suhe ay yung taong baliktad pinanganak. Paang nauna. Ngayon, kaya daw pusa ang ginagamit kasi ang pusa daw ay natural na suhe. Natural daw na paang una, hindi ko alam. Kwento lang sa akin to.
Pero originally daw, dapat taong baliktad pinanganak. Sinong suhe? Sinong suhe? Ganon. Malalaman yun. Hindi, siya, alam mo yun eh. Eto tanong ko lang, kung meron ba kayong konting supporting details doon sa kwentong yun, baka pwede nyo ikwento sa baba, i-comment sa baba, o tanong nyo sa mga lola-lola nyo. O, eto na siya. Nahimay natin. Ang daming laman, no? Nung dalawang labahita. Yung tinik ko, malinis, pare. Kung meron namang makuhang konting-konting tinik dyan, hanap na lang kayo ng pusa o kaya ng suhe. Kakanta ka lang. Ang tawag ata doon sa English ay breached. Tama na! Tama na! Tapos, baka pwede natin ilagay itong ating wash your legs. Tapos ng wash your legs, wash your hands. Tuyuin pa natin ng konti ito. Ang manipang kare-kare, may konting pait yan. Tanong nyo bakit? Bakit? Kalbo. Hindi kasi, madalas yan, meron niyang kahalong binusa na bigas. Dahil binusa mo yung bigas, medyo may pait talaga ng konti kasi sinunog mo di ba? Kaya wala ng konting asukal. Yan, malapot na enough yan. Sakto pala, kasi yung tunay na ravioli, ang laman ng spinach. So may gulay-gulay din talaga. Okay na yan. Hindi naman to kailangan, pero ilalagay namin sa tray. Bakit? Bakit? Tinatanong ko kayo kung bakit. Papalamigin. Ano yung surface tension, tapos surface level tension. Alam mo, sa pagkakataong to, tama ka. Para lang lumamig, yun lang. Kung ano pa pinag-iisip. Ano science explanation? Sir, may dumi sa balbas mo, sir. Sabi sa inyo, paglarangan dila, ako lang di ba? Ito nga sa amin, maraming langaw dito. Oo nga. Meron tayong pasta maker dyan, yung iniikot, yung ginamit natin dati. Hanapin mo, Bidi. Find the pasta maker. Oh, ang galing! Pero ang asawa ko recently, umorder nito. Ito ay pasta maker din, pero ito ay kinakabit dito sa KitchenAid. Pero ito ay hindi to KitchenAid branded. Nagpapasikat ka pala sa sandok mo. Papadaanin natin to dito. Hindi po dapat ganyan ang pasta. Hindi po dapat ganyan. Oh, who's there? Labahita! Labahita ho. Laban! Who's there? Labahita ho. Labahita. Labango. O, kita nyo, nagnanak-nak lang kayo. Pero, makinis na. Sabi nga ni Martin Rivera, one more time! Sabi niya yun. Ayan, tira nyo. Kuminis na siya. Panipis na ng panipis. Ang sabi sa napanood ko, sa pasta maker, kapag ravioli ang gagawin nyo, around number 6 o number 7. Tulong! Tulong! Tulong nga dito! Tulong dito! Oh, hawak. Okay, ayaw muna natin dyan. O, ngayon, kailangan natin itiklop yan ng may harina. Anahan muna natin to. Yan, sarina uli dito. Mas maganyan. Okay. Mukhang pwede natin buuin yung ating ravioli, pare. Tiklop lang natin yan. Yan. Papalaman na natin to. Yung mga magagaling, piping bag ang gamit nila. May piping bag tayo? Para kunyari magaling ako. Pengi ako. Wag na pala. Masyado palang malapot to. Baka hindi dumaan tsaka medyo chunky to Diba? Kutsara na lang. Gaya natin dyan. Mas maganda kasi na walang matapon dyan sa mga gilid-gilid yan kasi mapipigilan niya na mag-seal. Ihagi sa area. Ngayon, eto na. Ilalatag natin yan. Ganyan. Ay, nakalimutan ako. Yung itlog dito, isang diretso. Luwag na EDSA, di ba? Ito yung magseselyo, ha? Selyo, ha? Hindi yung katambal ni Marimar. Ngayon, pwede na talaga. Usod nyo ng konti. Pwede nyo batakin ng konti yan. Nalagyan na natin ng division ang bawat ravioli. Oh, Dad, what's that? Yung shot na paka pa. Selyohan natin dito. Again, hindi yung katambal ni Marimar. Tawa! Huwag niyong hihiwain yung palaman, ha? Kailangan yung pasta lang mismo. Sarado na natin talaga. Yan. Tapos, lagay lang tayo ng harina dito. Medyo okay naman siya, di ba? Tapusin ko na lahat. Leche. Etong pasta na to, mga 5 minutes mo lang lulutuin to. So, tingin ko unahin na natin itong bawang. Kasi bagoong aglio olio nga ang gagawin natin. Olive oil. Usually, yung bawang na ginagamit ko dito, yung slivers. Pwede natin mag-crispy yan. Tapos ngayon, pwede nating salang tswa. Pwede na natin dyan. Dapat wag gigil na gigil yung kulo kasi medyo delicate yan. Wag ganon. Kare-kare, kailangan ng bagong, di ba? O, lagay na natin dyan. Ngayon, palagay ko ito ay pwede na. Pre, proud ako. Ang ganda niya, tsaka hindi masyado tumaga. Siyempre, tulong din ng mga... Di, wala pala. Salamat dahil sa akin. Lagay na natin dito.
Pasta water. May nakalimutan pala ako dito. Hindi ko nalagyan ng tubig yung pasta water. Problema yun. Ay, sorry, hindi ko nalagyan ng asin yung pasta water. Yun, oh. Parang gagana to, pre, oh. Patis, konti lang. Kinchay. Pre, ang ganda nito. Tingnan mo. Pre, ang ganda, oh. Sir, wala na ba tayong budget para sa Parma Sanchez? Wala na. Ito na lang talaga. Ayan. Proud ako dito. Ang ganda ng itsura niya, di ba? Tingnan mo. Napakaganda. At eto na nga, pare, ang ating Italian kare-kare. Italian kare-kareng isda. So, tawagin natin tong kare-kare labahita ravioli, di ba? Na mukha naman talagang masarap, pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan, pero Jerome, slow mo muna. Konti lang. The perfect bite, pare. Ang init. Masarap. Sanay ka ba sa malaki? Oh. Tignan nyo muna yung laman nito. Ang kapal ng laman, di ba? Sabi mo na, the perfect bite. The perfect bite. Yeah, it's good. It's there. It's there. Yeah. Lasang kare-kare. Pero lasang pasta pa rin. Oh, You taking a shit? Pre, tsaka, pag tinignan mo yan, hindi mo ba ipagkakailang ravioli? Yeah. Di ba? Ano lang, overpowering lang yung labahita. Which is a good thing kasi kailangan nating malasahan nyo. Kasi pag sabi mo kasi overpowering, may nawawala ng lasa. May nawawala. Pwede siya, maaari siyang strong pero hindi siya overpowering. Strong sa strong. Pero nandun ba yung mani? Yes. Nandun yung bagoong? Yes. Nandun din yung cheese. Ang dami nangyari. Tsaka hindi tayo nagsasawsaw ng acid sa kare-kare. Pero dito, it works, pare. Amidili ka dito. Yung labahita nga. Pero kasi, natatakpan ba ibang elemento? Hindi naman. Hindi. Asang kare-kare, pasta, Nandun lahat ng elemento. Kare-kare, labahita, tsaka yung bagoong. Hindi naman nawala yung bagoong. Masarap siya. Masarap siya. Akin okay to Pero sa totoo lang, ang ravioli naman kasi, ang pasta, wala naman lasa yan. Kaya ang mundo, kung anong-anong bagay, ang pinaglalagay, alongside with pasta. Gumagana tong bagay na to. Isa pa pala, pwede yung gawin lang, yung bagoong aglio olio lang. Masarap yung bagoong aglio olio lang sa normal na spaghetti. Pwede yung i-try, diba? Gawin na natin yung last natin. Mamaya na natin i-check yung first na sinalang natin. Ano yung gagawin natin? Yung egg noodles. Simulan na natin. Stir fry Pilipinong itlog. Hindi dapat yun ito ang gagawin ko, pero maganda yung suggestion na naman ni Rani. Hindi ko lang alam kung gagana to. Maglalagay tayo ng harina dito pampatibay kasi pag hindi, para scrambled eggs lang yan. Gusto natin, parang noodles pa rin siya. 12 itlog, tapos bread flour para mas matibay ng konti, tsaka para mas chewy ng konti. Mantika. Alusin lang natin yung marami si Fergie, may lumps. Subukan natin salain, ha? Hindi. Okay lang ako. Sige, kailangan ko. Hindi na pala. Tulad lang din ng sa lumpia natin. Konting mantika laang. Tapos sabi nga Randy Santiago, ikot-ikot lang. Walang asin to walang timpla. Kasi ang noodles naman karaniwa, wala naman talagang timpla, di ba? Tingnan natin kung magiging noodles yan. Anong tingin mo dito, Bim? Alam mo, nung panahong nauso yung mga keto-keto, alala mo yun? Marami lumalabas mga keto bread, ganyan. Yung mga keto bread na yun, lasang itlog karaniwan, parang ganito rin yun. Pero eto, feeling ko matibay siya enough, Tingnan natin. Ayan, may batak, pare. At yung batak nga, legal. Diba? Pansin, ang ginagawa ko pala, pagkaluto, hinihiwa ko kaagad. Tapos iniiwan ko dyan yung pan para may chance ang lumamig. Kasi kapag masyado mainit, hindi natin masispread ng ganyan. 12 itlog, pre. Medyo may kamahalan siya. Pero ito yung nagawa natin. Parang Parang Mickey. Kailangan nyo siyang baliktarin. Hindi katulad ng lumpia wrapper natin. Kasi kapag niroll nyo siya para hiwain, dumidikit siya sa sarili niya. So what I do is, ganyan. Hop! Hindi siya masyado mainit. Sakto lang. Tuloy nyo sa gitna. Ganyan ninyo para lang mas mabilis. Tapos, ito ginagawa ko rin. Hiwa, pitik. Kasi pag hindi, napuputol uli siya. Hiwa, pitik. Grabe pumitik si... Ang gusto ko, bawat component ng pancit, niluluto muna ng bukod-bukod. Tsaka lang paghahalu-haluin sa huli. Pero pwede rin naman talagang hindi. Kung ano na lang trip. Yung pancit lang naman yan, pre. Wala naman kailangan magturo sa inyo yan. Manok? Kalmahan mo lang, pre. Ano nangyari sa'yo? Bago ka ba dito? Ano? Ponhi? Wow! Galing! Mamaya na. Nor oyster sauce? Yeah! Nor liquid seasoning? Gulay naman?
Sabayan nyo to, ha? Oh. Ah. Yung iba, pag nagluto ng carrots muna. Sayote muna. Ako, yung iba naglalagay dito Baguio beans. Ako, chicharo. Repolyo. Nor liquid seasoning. Ating karne. Ilagay na natin tong ating egg noodles. Literal na egg noodles. Tama na! Pero pre, legit to, tinan mo. Hindi siya mukhang scrambled egg sa may harina. Mukha siyang noodles talaga. Yes! Ito na! The biggest! Ayan na! Ito na! The biggest! Ilagay mo ang May nakalimutan pala akong ilagay. Pero pwede namang ihabol to. Crispy garlic. Sesame oil. Sesame seeds dapat. Pilipino eh. Pero nag-sesame oil ka. At eto na pare, ang ating Filipino stir-fried itlog, di ba? Na honestly maraming salamat sa suggestion ni Rani kasi mukha naman talaga siyang masarap. Pero paano natin malalaman kung masarap ba talaga yan? Tikman mo mo. The perfect bite, pare. Nung una, nisip ko, bakit hindi yung lumpia wrapper natin ang gawin ganito? Kaso kasi, ang weird yung lumpia wrapper, pre madaling masira yun. Tsaka starch yun. Ang starch, kapag sinarasan mo, tinubigan mo, namamaga pa. So naisip ko, konting starch lang. Enough lang, kaya bread flour ginamit namin para mas matibay. And it worked, pare. Chewiness ng konti. Although, wala kang lolokohin dito, pre. Hindi ko sabihin na, ano yan, pansit yan. Alam mo talagang itlog. Hindi siya kasi, pre. Hindi ka pwedeng, paano ko ba explain to? Kukuha na substitute tapos mas mahal. Hindi, pre. Ano to? Ang highlight nito ay itlog yan. Diba? Ay, matutuwa si paring Abram dito. Jamers pa naman yun, diba? Alvin, liga dito. Operan mo ako. Dito. Ako kasi, alam niyo naman, pansit man ako. Diba? Pansit man ako, mahilig ako sa pansit. Ang tanong ko sa'yo, Alvin, ikaw kasi ay wala masyadong strong na opinion sa pansit. Kunyaring sabi mo, Ray, luto ka naman pansit. Ang ina-expect mo, syempre, pansit canton o pansit bihon. Tapos ang serve ko sa'yo, ito, masama ba loob mo o okay lang? Okay lang sa'yo. Healthy ba yung bagay na yan? Kaya kasi problema sa term na healthy. Iba-iba ang definition natin na pagiging healthy. Iba ang healthy, gusto niya low carb. Iba healthy, sabi nila low fat. Pero kung ikaw, alam mo ang definition sa sarili mo ng healthy, yun na yun, para sa'yo. Kung ano yung gagana sa'yo? Kung ano yung gagana para sa'yo, di ba? So ako kunyari, intro pa nga natin si Abram, pre, nag-aagahan ng 12 itlog yun. Sinasend niya sa GC namin, sorry wala ka sa GC namin, di ka kasi nag-gym Pero doon kasi sa GC namin, sinasend siya ng breakfast niya, 12 itlog, pre, egg white lahat. Hindi ko alam kung araw-araw, pero sinasend niya yun. Pagkasend niya na picture ng 12 itlog, send naman ako ng 2-piece chicken joy ko ba? Kung gusto mong gluten-free, gagana ba dito ang starch niya? Feeling ko hindi, kasi yung protein ang nagpa-chewy sa kanya. Feeling ko kung ito ay puro scrambled eggs, magkakaputol-putol yan pagka ginigisa. Kailangan mo ng strength nung protein di ba? Ngayon, ako alam niyo naman may sakit ako. Kailangan low carb ang kinakain ko. Sa totoo lang, hindi naman masyadong nakaka-impact sa akin yung pakunti-kunting asukal. Ang nakaka-impact sa akin yung maraming kanton, tsaka maraming kanin, maraming bihon. Di ba? This opens up a whole new can of worms, di ba? A whole new set of possibilities. Kasi ang dahil mo pwedeng gawin dito, di ba? Pare, pero tayo sa unang niluto natin. Nagmukha siyang suka ng pusa. Pero kasi... Masarap pa rin yan, Ninong Ray! Hindi, pero kasi anong nangyari dito, usually kasi sa normal na luto, nauubos talaga yung sabaw. Kasi dahil ang gamit nga natin yung Hanabishi Digital Pressure Cooker, wala masyadong lumabas na steam, di ba? Pre, andun pa rin yung nori. Ayun, Lagay natin dito. Ngayon, pinressure cooker namin to ng 1.5 oras. Kanine. Kanine nga. Ang sabi ni Midi kanina, pwede daw bang gawing onigiri yan? Ang dami na nga natin ginawang onigiri na may dinuguan pa nga di ba? So malamang pwede yan. Pero, try muna natin sa ganitong form. Una nating tingnan yung ating giant galunggong. Tanggal yung tinik. Pero kaya bang kainin? Patunayan mo ba?
kaya na. Pero kasi kung ayaw nyo, ang daling tanggalin, di ba? Pero yung mga maliliit na tinik niya, halimbawa dun sa palikpik dito sa taas, pwedeng hindi na. Ay, ang ganda na pagkakaluto, oh. Hindi ka mataalam. Oo, ba't nga naman hindi gagana to, di ba? May luya, oh. Walang luya yan, walang luya yan. Okay, di ba? Kahit yung luya, masarap, di ba? Na-trainer ako. Masarap siya kung sa masarap, pero kulang siya sa pagkahapon. Pag nagpalaman tayo sa ating onigiri, kailangan malasa yung palaman, di ba? Kailangan kasi nating kunin yung laman, tapos i-concentrate pa natin yung sabaw. Wala naman tayo paggagamitan ng sabaw sa onigiri. Tuyuin na lang natin ng tuyo hanggang mag-concentrate yung lasa, di ba? Salang na natin yan dyan para magsimula mag-reduce. Magmamantika pa yan. Tapos huwag nyo kalimutan yung mga mga nori, ha? Kasi yan yung Japanese element niyan. Ay, napakadalay. Yan, so tuyuin lang natin to, tapos gawin na natin yung onigiri, pare. Tuyo na, pre. Oh, pwede natin ipalaman yan. Pero tikman muna natin. Yan. Okay. Lasa pa rin siyang ginataan. Dapat lang, ang daming gata dyan, di ba? Japanese rice, pero aamin ako, Korean rice talaga to. Ang ingredients ng ata, nung gumawa tayo niyan, sesame oil tsaka asin. Pero hindi ko nalalagyan, asin na lang, pre. So eto, kasi nahihirapan ako mag-form ng nakaraan. Onigiri, ito dugasan na lang natin. Kanin na may timpla, asin lang naman yan. Yung nakikita kasi namin nagpo-form ng onigiri, ang galing. Pag dumidikit yung kanin sa kanya, yung ki niya, nailalabas niya. Wala akong ki. Meron. Ano, paki? Konting tubig, leche. Yan, tapos kuha tayo ng palaman natin. Nasara natin ganyan. So, form natin. Yung ibang nakikita ko onigiri, yung mga authentic, mga Hapon ang gumagawa. Ang haba nung nori, lampas na pa sa kanin. Oh. Why? Oh. Eto na, pare. Ang ating, anong tawag dito? Taniging onigiri. Mukhang masarap pa na ako, masarap yan. Tikman na natin yan, pero dyan lang muna konti lang. The perfect bite. Pag maganda yung kanin mo, asin lang tsaka nori talaga. Okay na, di ba? Abot tayo sa palaman. Yan ba? Akala ko ang tawag dyan sa tunog na yan ay comment of the day. Sino ba yung comment na yan? Galing kay Patricia May Prudencio 7704. Ninong, isa ako sa mga taong lumalakas ang loob na magluto dahil sa'yo. And sobra akong nabe-bless sa dedication mo to inform your inaanaks. Gusto ko lang pong magpasalamat kasi di ka nagpatalo sa doubt na mag-vlog. Thank you, Ninong, kasi nilaban mo. Salamat din po sa team Ninong. Keep it up po. Smiley Papadok. Smiley pa putok? Patricia May Prudencio, maraming salamat din sa'yo kasi sa totoo lang, kung wala namang manonood, wala rin kaming gagawin. Di ba? Kaya maraming salamat sa inyo kasi dahil sa inyo, kaya lang naman din talaga kami gumagawa nito. Huwag tayo maglokohan dito. Pare-parehas kami dito, trabaho namin to. Dito ko binubuhay ang pamilya ko. Kaya rin namin talaga pinaghuhusayan. That's not to say na hindi kami masaya sa ginagawa namin. Masaya dito, di ba, Alvin? Kita mo? Yan ang itsura ng masaya. Para kang nagtitinda halimbawa ng fishball. Hindi, wag na fishball. Kunyari, kakaibang produkto kasi kakaiba itong ginagawa natin eh. Magawa ka ng fishball con yelo. Halimbawa, fishball con yelo. Tapos, walang bumibili ng fishball con yelo. Ititigil mo na. Ititigil mo na or mag-iiba ka ng produkto. Tulad dito, kaya namin ginagawa itong bagay na to kasi meron pa rin tumatangkilik. Yo, may tumatangkilik pa rin at isa kayo doon. Kaya maraming salamat sa inyo. Hanggat may nanonood, hindi kami titigil, pare. So, Hindi namin kayo tatantana. Sir, pre, kanina bago tumunog yung alarm na yan, natikman ko na. Masarap, pre. Okay siya. Yung kanin ulam. Yun naman ang onigiri. Pero ito to be perfectly honest, hindi pa rin talaga ganun kagaling yung onigiri skills namin, di ba? Sayang lang. Nung tinuyo ko to, sana dinagdagan ko pa ng konting miso paste para mas lumasa sana yung miso. Kasi kaya niya pa naman ng konting alat. Maalat na to kasi kinonsentrate natin eh. Pero kaya niya pa ng konting alat, lalo na kanin naman yung nakapalibot sa kanya, di ba? Halika dito, George. Yan, kasama Nori. Yan. Gawin mo na yung reaction mo, bigla naman tayo camera eh. Ang sarap. Hindi, pero ganito na lang, sa mga hindi ko na nagawa ng onigiri, gusto kong matikman nyo. Yan ang totoong Pinoy onigiri, pre. Masarap, di ba? Malasa yung isda, pare. Tsaka yan, hindi na bago sa atin yung lasa yan. Totoo lang, aminin ko, mas hindi ko nalasahan yung miso kaysa sa nori. Yung nori, andun pa rin pag nakain mo yung nori mismo. Pero yung miso, parang hindi ko na lang siya nalasahan, di ba? Masarap pa rin naman talaga siya. At naging hapon siya, dahil ginawa natin onigiri. Itong kinamay ko na, pare,
Diba? Ako pare, masaya ako sa mga naging resulta ngayon. Maganda yung mga naging mga pagkain natin and marami akong natutunan. And sana kayo marami rin kayong natutunan. Para sa'yo. Knock knock! Who's there? Labahita! Labahita ho! Para sa'yo. Ang labahita kita. Ganda, di ba? Utang ka sa akin. Thank you. Thank you. Thank you. Oy, meron na rin. Oh, who's there? Labahita. Labahita ho. Kung ito na ang huli, labahita sa mundo. Nag-enjoy ako mga inaanak. Sana kayo nag-enjoy din. And kung gusto nyo pang makaparad ng mga ganitong palabas, click nyo lang dyan. I love you mga inaanak. Yeah!